Umuulan na mula pa kaninang umaga. Ang kalangitan sa ibabaw ng Dasmariñas sa lalawigan ng Cavite ay tila kulay abo at mabigat. Ang tubig mula sa mga bubong na yero ng mga paupahan ay malakas na bumubuhos, nilulunod ang maliliit na bakuran sa harap ng bawat pinto. Sa isa sa mga apartment na iyon, isang kakaibang amoy ang nagsimulang lumitaw. Isang amoy na nanunuot sa ilong, nagdudulot ng pagkahilo at pagkabalisa. Si Jomar, isang manggagawa sa pabrika na isang linggo pa lang na nangungupahan sa kwartong iyon, ay hindi ito gaanong pinansin sa simula. Inakala niyang amoy lang iyon ng kanal na umapaw dahil sa ilang araw ng walang tigil na pag-ulan. Ngunit ng hapon na iyon, pag-uwi niya mula sa trabaho, lalong tumindi ang amoy. Ang hangin sa loob ng kanyang silid ay malagkit at ang pader malapit sa kanyang higaan ay kapansin-pansin na basa. Mula sa isang maliit na siwang sa pader, may itim na likidong dahan-dahang tumutulo sa sahig. Tinitigan ito ni Jomar na may lumalaking kaba. Kumuha siya ng basahan upang punasan ito, ngunit habang pinupunasan niya, lalo lamang dumami ang likido. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay mayroong mali sa likod ng pader na iyon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas upang tawagin ang may-ari ng paupahan na nakatira sa kabilang eskinita. Si Aling Nena, isang biyudang nasa edad 50, ay dumating na may dalang flashlight. Paghakbang pa lang niya sa loob ng silid, agad na namutla ang kanyang mukha. Napilitan siyang takpan ang kanyang ilong gamit ang dulo ng kanyang damit dahil sa masangsang na amoy. Ang ulan sa labas ay ambon na lamang, ngunit ang hangin sa loob ng kwarto ay mas malamig at nakakasakal. Dahan-dahang nagsalita si Aling Nena kay Jomar, sinasabing hindi ito ordinaryong amoy. Sigurado siyang may nabubulok sa likod ng pader na iyon. Tumango si Jomar. Nagkasundo silang buksan ang isang bahagi ng dingding upang malaman kung ano ang nangyayari. Ang tunog ng martilyo na tumatama sa mga hollow block ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Bawat palo ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Jomar. Nagliparan ang alikabok, nabasag ang mga bloke at bumagsak sa sahig. Ang ulan sa labas ay tila nakikisabay sa tensyon sa loob ng silid. Matapos ang ilang pagpalo, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa likod ng pader, tila may malambot na bagay na bumagsak. Biglang napaatras si Jomar. Mula sa butas ng pader na nabuksan, isang rolyo ng maruming tela ang nakita, basa ng itim na likido. Ang mabahong amoy ay biglang sumingaw ng mas malakas, nagdulot ng matinding pagkahilo. Napasigaw si Aling Nena at tumakbo palabas habang pinipigilan ang hininga. Gamit ang nanginginig na kamay, itinutok ni Jomar ang flashlight sa butas. Inilantad ng liwanag ang isang bagay na hindi niya sukat akalain. Mahabang buhok na buhol-buhol ang nakadikit sa semento, balat na nangingitim, at mga buto na malinaw na nakikita sa ilang bahagi. Ito ay isang bangkay ng tao. Napaupo si Jomar, nanlambot ang buong katawan, at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng isang linggo, natutulog siya ilang hakbang lamang mula sa isang bangkay na nakatago sa likod ng pader. Ang sigaw ni Aling Nena ay nagpatawag sa mga kapitbahay. Sa isang iglap, ang maliit na eskinita ay napuno ng mga usisero. Patuloy pa rin ang pag-ulan, ngunit walang sinuman ang umalis. Ang kapaligiran ay nakakakilabot at bawat isa ay nagbubulungan. May isang tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal, 2 patrol car ang dumating. Naglagay ang mga pulis ng dilaw na police line sa harap ng paupahan. Binuksan ang mga ilaw ng sasakyan. Lalong tumindi ang masangsang na amoy, kaya't napilitan ang ilan sa mga residente na takpan ang kanilang ilong. Nakatayo si Aling Nena sa ilalim ng payong, maputla pa rin ang mukha. Sinabi niya sa nanginginig na boses na dati, ang kwartong iyon ay inupahan ng isang batang mag-asawa. Ang babae ay kilala bilang palakaibigan at masipag magbenta ng lugaw tuwing umaga. Ngunit isang araw, sinabi ng kanyang asawa na umuwi na ang kanyang misis sa probinsya. Pagkatapos noon, umalis na rin ang lalaki at naiwang bakante ang silid. Tinitigan ng isang pulis ang butas sa dingding. Ang katawan ng tao ay nasa posisyong nakabaluktot. Ang mga hollow block na nagtatakip sa bangkay ay maayos na nakasalansan, na para bang hindi kailanman ginalaw. Dahan-dahang nagsalita ang isang pulis na hindi ito ordinaryong pagkamatay. May isang taong sinadyang itago ang katawan sa loob ng pader. Nang gabing iyon, hindi pa rin umalis ang mga residente.
Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo sila sa mga grupo, nagbubulungan. Maputla pa rin ang mukha ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kwarto na ngayon ay isang crime scene. Hindi niya akalain na ang simpleng bahay na pinaghirapan niyang alagaan ay magiging pinagmumula ng takot para sa buong eskinita. Nakaupo si Jomar sa hagdanan ng kapitbahay. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Ang tunog ng sirena ng pulis ay dahan-dahang nawala sa di kalayuan, pinalitan ng mahinang patak ng ulan mula sa bubong na yero. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang tanong, sino ang kaawa-awang taong nakakulong sa likod ng pader na iyon, at sino ang may pusong gumawa nito? Ang ulan ay patuloy na bumagsak, nagdadala ng malamig na hangin at isang kilabot na hindi pa nawawala. Kinabukasan, hindi pa rin tumitila ang ulan. Madilim pa rin ang langit ng Dasmariñas, at ang amoy ng basang lupa ay humalo sa natitirang baho mula sa paupahan. Nakakabit pa rin ang police line. Ang ilang residenteng dumaraan ay humihinto sandali, tinititigan ang bahay, at saka nagmamadaling umalis na para bang ayaw magtagal doon. Dumating ang isang team ng pulisya bago pa man mag-umaga. Pinasok ng ilang opisyal mula sa Dasmariñas City Police Station ang silid na may kumpletong kagamitan. Pinangunahan ni Police Captain Mateo Cruz ang investigasyon. Matagal siyang tumayo sa harap ng nabuksang pader, pinagmamasdan ang bawat detalye ng mga natirang bloke. Sa paraan ng pagkakaayos ng mga ito, alam niyang hindi ito gawa ng isang ordinaryong tao. Isang taong marunong magtayo ng pader ang gumawa nito ng napakalinis. Dahan-dahang nagsalita ang isa sa mga tauhan niya, sinabing mukhang matagal nang nakakulong doon ang bangkay. Ang amoy na lumabas ay senyales na nagsisimula ng matunaw ang katawan dahil sa halumigmig ng panahon ng tag-ulan. Dahan-dahang tumango si Captain Cruz. Iniutos niyang kolektahin ang lahat ng ebidensya. Mga piraso ng tela, natirang tali at maliliit na bagay sa paligid ng dingding ay inilagay sa mga evidence bag. Samantala, naghihintay si Aling Nena sa labas ng bahay na may malungkot na mukha. Ikinuwento niya sa mga pulis na ang silid ay inupahan ng isang batang mag-asawa noong kalagitnaan ng nakaraang taon. Ang lalaki ay nagtatrabaho bilang construction worker sa paligid ng Cavite, habang ang kanyang asawa, si Elena, ay madalas magbenta ng lugaw at suman sa palengke tuwing umaga. Mukha silang masaya sa simula, ngunit kalaunan ay madalas nang marinig ang kanilang pag-aaway tuwing gabi. Isang gabi, ayon kay Aling Nena, biglang tumigil ang ingay. Kinabukasan, nakakandado na ang bahay. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ang lalaki at sinabi sa kanya na umuwi na raw si Elena sa Sorsogon. Nagpaalam itong lilipat na rin ang trabaho at umalis ng walang anumang balita. Mula noon, nanatiling bakante ang kwarto hanggang sa dumating si Jomar. Maingat na nakinig si Captain Cruz. Bawat detalye ay itinala. Alam niyang hindi na bago ang ganitong mga kwento sa mga siksikang lugar ng paupahan. Maraming tao ang dumarating at umaalis ng walang malinaw na pagkakakilanlan. Ngunit iba ito. Sa likod ng pader na iyon ay may isang bangkay na tahimik, may dalang mensahe na hindi na iparating. Sa pansamantalang espasyo para sa pagsusuri, maingat na nagtrabaho ang mga forensic officer. Kumuha sila ng mga litrato at itinala ang bawat bahagi ng katawan. Mula sa natirang damit na nakadikit, nakita ang isang piraso ng pink na tela na may maliliit na bulaklak. Ang mahabang itim na buhok ay nakakapit pa rin sa ilang bahagi. Ang mga kamay ng biktima ay nakatali ng plastic na straw. Walang mabigat na bagay o armas sa paligid ng lokasyon, kaya't malakas ang hinala na namatay ang biktima dahil sa sakal. Nang hapong iyon, naging tahimik ang eskinita. Ang mga residenteng kanina ay nagkakagulo ay nagsara na ng kani-kanilang pinto. Tanging ang mga yabag ng mga pulis at ang tunog ng ulan na tumutulo mula sa yero ang maririnig. Sa harap ng bahay, nakaupo si Aling Nena na tulala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dilaw na linya sa pintuan ng paupahan na dati niyang binubuksan tuwing umaga para magwalis. Sa kanyang puso, sinabi niyang hindi na magiging pareho ang bahay na iyon. Hindi pa rin mapakali si Jomar. Nakaupo siya sa outpost ng Barangay Tanod kasama ang dalawang kapitbahay, sinusubukang pakalmahin ang sarili sa isang tasang kape na lumalamig na. Dahan-dahan silang nag-usap tungkol sa nangyari kagabi. Sinabi ng isa sa mga kapitbahay na madalas niyang marinig na umiiyak ang babae tuwing gabi, ngunit hindi siya nangahas na makialam.
Nagsisisi siya ngayon dahil hindi man lang siya kumatok sa pinto noon. Lumabas si Captain Cruz mula sa paupahan, dala ang kanyang notebook. Lumapit siya kay Aling Nena at marahang nagtanong kung naitago pa ba niya ang datos ng dating umuupa. Umiling si Aling Nena at pilit na inalala. Sinabi niyang ang pangalan ng lalaki ay Paolo Santos, mga 30 taong gulang. Laging mukhang pagod mula sa trabaho ngunit magalang. Minsan ay umingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay madalas na tila walang laman. Agad na itinala ang pangalang iyon. Tinitigan ni Captain Cruz ang bakuran na maputik dahil sa ulan. Alam niyang nagsisimula pa lang ang investigasyon. Mula sa kanyang karanasan, naunawaan niyang ang katotohanan ay madalas na nakatago sa likod ng maliliit na bagay na tila simple. Ang maayos na pagkakalatag ng mga bloke, ang malinis na pintura, kahit ang isang tahimik na ngiti ay maaaring magtago ng isang madilim na lihim. Pagsapit ng gabi, dinala ang bangkay sa ospital para sa masusing pagsusuri. Dahan-dahang umalis ang ambulansya sa eskinita. Hindi tumunog ang sirena nito, tanging ang mga ilaw nitong kumukurap ang tumagos sa ulan. Nakatayo ang mga residente sa gilid ng daan, tahimik na nakayuko habang dumaraan ang sasakyan. Walang salita. Tanging awa at kilabot ang naghahalo sa kanilang mga dibdib. Matapos umalis ang lahat ng pulis, naging tahimik muli ang lugar. Tanging ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa alulod at ang malamig na hangin ng gabi ang naririnig, dala ang natitirang amoy. Sa loob ng kanyang bahay, tinitigan ni Aling Nena ang larawan ng kanyang yumaong asawa sa dingding, at saka bumulong na ang mundo ay lalong nagiging kakaiba, na ang kasamaan ay maaaring magtago sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Samantala, sa istasyon ng pulis, tinitigan ni Captain Cruz ang ulat na katatapos lang itype. Sa kanyang puso, nangako siyang hahanapin kung sino ang salarin sa likod ng pader na iyon. Alam niyang bawat bloke ay may kwento, at ang kwentong iyon ay hindi mananahimik magpakailanman. Nang gabing iyon sa himpilan ng pulisya sa Dasmariñas, ilang opisyal pa ang nakaupo sa harap ng mahabang mesa na puno ng mga dokumento at litrato mula sa investigasyon. Ang ilaw na neon sa kisame ay malamlam. Tinitigan ni Captain Mateo Cruz ang litrato ng pader na nabuksan. Malinaw na nakikita doon ang pagkakaayos ng mga bloke na maayos at malinis na sementado. Alam niyang tanging isang taong bihasa sa pagkakarpintero ang makakagawa ng ganoon. Nagsulat siya ng maliit na tala sa kanyang kwaderno. Ang suspect ay may karanasan sa konstruksyon, malamang na nagtatrabaho sa paligid ng lugar na ito. Pagkatapos ay tinitigan niya ang litrato ng biktima. Isang batang babae na may mahabang itim na buhok. Ang kanyang mukha ay mukha pa ring maamo. Kahit na nasira na ang kanyang katawan dahil sa panahon, may awa sa mga mata ni Mateo. Marami na siyang nakitang kaso ng pagpatay, ngunit ang paraan ng pagtatago ng katawan na ito ay nagdulot ng kirot sa kanyang dibdib. Kinabukasan, bumalik ang grupo ng mga investigador sa lokasyon upang suriin ang natitirang pader at maghanap ng mga bagay na maaaring nakaligtaan. Natagpuan ng isang pulis ang mga bakas ng bagong semento sa bahagi ng pader sa likod ng banyo. Ang kulay at tekstura nito ay bahagyang naiba sa mga bloke sa kabilang panig. Kumuha sila ng sample mula roon para suriin sa laboratorio. Ilang oras ang lumipas, kumalat na sa buong lugar ang balita tungkol sa bangkay sa loob ng pader. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa palengke habang nagtitinda ng gulay at kanin. May mga natatakot, mayroon ding mga usisero. Napayuko na lang si Aling Nena nang tanungin siya ng ilang kapitbahay tungkol sa katotohanan. Maikli niyang sinagot na pulis na ang bahala sa lahat. Ngunit sa kanyang puso, patuloy siyang ginugulo ng pagsisisi dahil pakiramdam niya ay dapat ay naging mas mapagmatsyag siya noong nakatira pa doon ang mag-asawa. Sa kabilang banda, sinimula ni Captain Cruz na alamin ang background ng mag-asawang nangupahan. Humingi siya ng tulong sa barangay hall upang suriin ang mga datos, ngunit hindi nila natagpuan ang pangalang Paolo Santos sa anumang address na nabanggit. Maraming construction worker sa paligid ng Cavite ang hindi rin nakakakilala sa pangalang iyon. Lahat ay nagpapahiwatig na peking pagkakakilanlan ang ginamit. Nang hapon na iyon, nang tumila na ang ulan, nagpa siya si Mateo na muling kausapin si Aling Nena. Umupo siya sa maliit na sala na may mga pader na nagsisimula ng amagin. Ang tunog ng tubig mula sa bubong ay marahang naririnig.
Sa mahinahong tono, muli niyang tinanong ang tungkol sa batang mag-asawang dating nakatira sa silid. Sinubukang alalahanin ni Aling Nena, anya, ang pangalan ng asawang babae ay Elena Reyes, mula sa Sorsogon. Madalas siyang magdala ng paninda tuwing umaga at binabati ang mga kapitbahay ng may ngiti. Ngunit mula sa simula, ang kanyang asawa ay mukhang tahimik at madaling magalit. Itinala ni Mateo ang lahat ng detalye. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang bumuo ng isang larawan ng isang relasyong hindi maganda, mga pag-aaway, katahimikan at biglaang pag-alis. Lahat ng senyales ay nagtuturo na si Elena ay maaaring hindi talaga umuwi sa probinsya, tulad ng sinabi ng kanyang asawa. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang resulta mula sa laboratorio. Ang sementong ginamit sa pagtatakip ng pader ay may parehong halo sa uri ng sementong karaniwang ginagamit sa mga proyektong pabahay sa silangang bahagi ng Cavite. Ang impormasyong iyon ay nagpasikip sa saklaw ng paghahanap. Tinawagan ni Mateo ang mga foreman sa ilang lokasyon at tinanong kung mayroon silang naging trabahador na nagngangalang Paolo Santos o may katulad na katangian. Sa isang maliit na proyekto malapit sa Imus, may isang kapatas na nakaalala sa isang taong kamukha niya. Paolo raw ang pangalan. Mula raw sa Sorsogon. Huminto ito sa pagtatrabaho mga 2 buwan na ang nakalipas ng hindi nagpapaalam. Inakala ng kapatas na lumipat lang si Paolo sa ibang lugar. Inilarawan niya ito bilang isang lalaking kayumanggi, payat ang katawan, at may peklat sa kanang kamay dahil sa pagkagasgas ng yero. Agad na itinala ang detalyeng iyon. Pagsapit ng gabi, nakatayo si Mateo sa harap ng isang whiteboard sa silid ng mga investigador. Doon ay idinikit niya ang litrato ng biktima, mapa ng Cavite, at ilang maliliit na tala. Gumuhit siya ng mga linya mula sa isang punto, patungo sa isa pa. Iniugnay ang mga impormasyon mula sa mga saksi. Ang mga linyang iyon ay bumuo ng isang malaking bilog sa paligid ng Dasmariñas, Imus at Silang. Sigurado siyang hindi lumayo ang salarin. Samantala, sa paupahan, nililinis ni Aling Nena ang maputik na bakuran. Huminto siya sandali at tinitigan ang kwarto ngayon ay bakante. Ang pinto ay nakasara pa rin at may selyo ng pulis, ngunit sa kanyang isipan ay bumalik ang mukha ni Elena, na dati madalas humiram ng walis o nagsasampay ng damit sa harap ng bahay. Nagsikip ang kanyang dibdib. Bumulong siya sa kanyang sarili na sana ay matahimik na ang kaluluwa ni Elena at sana ay malantad na ang katotohanan. Sa outpost ng Tanod, nakikipag-usap si Jomar sa ilang kapitbahay. Pinag-uusapan nila ang nakaraan ng mga nakatira sa silid na iyon. Sinabi ng isang matandang residente na minsan niyang nakita ang asawa ni Elena na may dalang malaking sako papasok sa silid isang gabi at isinara ng mahigpit ang pinto. Noon ay hindi siya naghinala, inakala niyang nag-aayos lang ng pader si Paolo. Ngayon, ang alaala na iyon ay naging isang ebidensyang huli ng maalala. Natanggap ni Captain Cruz ang ulat ng testimonya ng gabing iyon. Alam niyang bawat detalye, gaano man kaliit, ay maaaring maging susi sa misteryong ito. Matyaga niyang isinulat muli ang buong kronolohiya. Mula sa paglipat nila, sa mga madalas na pag-aaway, hanggang sa gabing nawala ang ingay. Lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon, hindi kailanman umalis si Elena. Sa halip, ang kanyang katawan ay nakakulong sa pader na itinayo mismo ng kamay ng kanyang asawa. Isinara ni Mateo ang kanyang kwaderno at tumingin sa labas ng bintana. Muling bumagsak ang ulan. Sa katahimikan na iyon, alam niyang mahaba pa ang kanyang tungkulin. Ang tahimik na mga bloke ay nagsalita na, at ngayon ay oras na para sagutin ng tao ang katotohanan. Lumipas ang mga araw, sumikat ang araw sa pagitan ng mga ulap matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ngunit, ang kapaligiran sa paligid ng paupahan ay hindi pa rin bumabalik sa normal. Ang police line ay nakakabit pa rin sa pintuan. Bihira nang dumaan ang mga residente na para bang ang hangin doon ay may dalang alaala na ayaw nilang balikan. Sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Captain Cruz sa silid ng investigasyon, binabasa ang ulat mula sa forensic examination. Nakasaad sa ulat na ang biktima ay namatay mga 4 hanggang 5 buwan bago matagpuan. Walang mga sugat mula sa matigas na bagay, walang ibang senyales ng karahasan maliban sa mga marka ng sakal sa leg. Kaya naman, pinaniniwalaang ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa pagkasakal hanggang sa maubusan ng hininga.
Batay sa suot na damit, ang biktima ay tinatayang isang batang babae na nasa pagitan ng 25 hanggang 30 taong gulang. Ang haba ng buhok, hugis ng katawan, at taas ay tumutugma sa deskripsyon ni Aling Nena tungkol kay Elena Reyes. Huminga ng malalim si Mateo. Dahan-dahan, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit. Nang hapong iyon, binisita niya ang palengke kung saan dating nagtitinda si Elena. Naglakad siya sa mga hanay ng mga tindahan na abala. Sinalubong siya ng mabangong amoy ng mainit na kanin na maihalong bango ng bagoong. Nagtanong siya sa ilang matatagal ng nagtitinda. Isang babaeng nasa katanghali ang gulang na may maamong mukha ang tumango nang marinig ang pangalan ni Elena. Sinabi ng babae na madalas dumating si Elena tuwing umaga na may dalang lugaw at suman at may banayad ng ngiti. Kilala siyang matyaga at hindi pala salita. Ngunit sa ilang pagkakataon, namamaga ang mga mata ni Elena na para bang kagagaling lang sa pag-iyak. Minsan daw siyang sinusundo ng kanyang asawa na may malungkot na mukha at hindi kailanman nakikipag-usap sa iba. Isinulat ni Mateo ang lahat ng iyon sa kanyang maliit na kwaderno. Nagpasalamat siya at nagpatuloy sa paghahanap. Bawat testimonya na kanyang naririnig ay nagdaragdag sa larawan ng buhay ng mag-asawa. Ang pag-ibig na marahil ay maganda noon ay dahan-dahang naging takot at kalungkutan. Pagsapit ng gabi, sa maliit na opisina sa istasyon ng pulis, nakaupo si Mateo na tulala. Tinitigan niya ang board ng mga tala sa kanyang harapan. Ang litrato ni Elena ay nasa gitna. Sa ilalim nito ay nakasulat sa malalaking letra, "Biktima, pinaghihinala ang asawa de Paolo Santos." Alam niyang ang susunod na hakbang ay hanapin ang pamilya ni Elena upang makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Ilang araw ang lumipas, sa tulong ng mga otoridad sa Sorsogon, nagawang makipag-ugnayan ng pulisya sa pamilya ni Elena. Ang kanyang ina, isang matandang babae na nakatira sa isang maliit na baryo sa tabi ng palayan, ay dumating sa Dasmariñas kasama ang kapatid ni Elena. Pagod ang kanyang mukha matapos ang mahabang biyahe. Tinitigan niya ang litratong ipinakita ng pulis gamit ang nanginginig na kamay. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Nakilala niya ang damit na suot ni Elena noong huli silang nag-video call ilang buwan na ang nakalipas. Si Aling Nena, na naroon din sa istasyon, ay hindi napigilang umiyak nang makita ang matandang ina na umiiyak sa yakap ng isang pulis. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi dahil hindi niya natulungan si Elena noong buhay pa ito. Kumuha ang forensic team ng FDA sample mula sa pamilya ni Elena upang ikumpara sa esehi ng biktima. Lumabas ang resulta makalipas ang isang linggo. Ipinahayag nito na ang biktimang natagpuan sa loob ng pader ay tunay ngang si Elena Reyes, ang anak ng matandang babaeng gayon ay nakaupong walang imik sa sala ng istasyon. Nang marinig ang resulta, naging tahimik ang buong silid. Napayuko si Captain Cruz. Tinitigan niya ang papel sa kanyang kamay na may bigat sa dibdib. Wala nang duda. Ang nakalibing sa likod ng mga bloke ay isang batang asawa na nawala ng buhay sa kamay mismo ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, umulan muli. Nakatayo si Mateo sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Mula sa malayo, nakikita niya ang mga ilaw ng poste na kumikislap sa gitna ng mga patak ng ulan. Naalala niya ang mukha ng ina ni Elena na puno ng kalungkutan. Sa kanyang puso, nangako siyang hahanapin si Paolo Santos na saan man ito nagtatago. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa resulta ng identifikasyon. Muling nag-usap-usap ang mga residente sa eskinita. Marami ang nagsisi dahil dati madalas nilang marinig ang pag-aaway, ngunit pinili nilang manahimik. Sa isang maliit na tindahan sa kanto, nakaupo si Aling Nena na may blangkong tingin sa ulan. Pakiramdam niya, ang bahay na iyon ay naging isang pasanin sa kanyang puso. Plano niyang isara muna ang paupahan. Samantala, sa istasyon ng pulis, nakatuon na ang investigasyon sa paghahanap sa salarin. Ang pangalang Paolo Santos ay inilagay na sa listahan ng mga pinaghahanap na tao. Lahat ng istasyon ng pulisya sa paligid ng Cavite at Laguna ay nakatanggap ng kanyang litrato at mga katangian. Isang lalaking kayumanggi, katamtaman ang taas, payat, na may mahabang peklat sa kanang kamay. Tumayo si Mateo sa harap ng data board at sinabi sa kanyang mga kasamahan na malamang ay nasa paligid pa rin ng Calabarzon ang salarin. Naniniwala siyang ang isang taong palipat-lipat ng tirahan at nagtatrabaho bilang construction worker
ay hindi lalayo ng walang pera at koneksyon. Kaya't ang paghahanap ay dapat gawin sa mga lugar ng mga bagong proyekto at pabahay. Pagsapit ng gabi, naging tahimik ang opisina. Sa kanyang mesa, tinititigan pa rin ni Mateo ang litrato ni Elena. Sa kanyang isipan, kinausap niya ang larawan, humihingi ng paumanhin dahil huli na siyang natagpuan at nangangakong ipaglalaban ang hustisya. Sa labas, ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ay marahan, tila isang dasal mula sa langit na hindi napapagod na umiyak para sa sinapit ng babae. Nang gabing iyon, ang hangin sa paligid ng paupahan ay malagkit. Katatapos lang ng ulan, nag-iwan ng mga sanaw sa kahabaan ng maliit na eskinita. Kumikislap ang ilaw ng poste, nababalot ng manipis na hamog. Sa kanyang simpleng tahanan, nakaupo si Aling Nena mag-isa sa isang upuang kawayan. Tinitigan niya ang kwarto na ngayon ay selyado pa rin ng pulisya. Doon, dati niyang naririnig ang mga tawanan at magagaang usapan ni na Elena at ng kanyang asawa. Ngunit dahan-dahan, ang mga tunog na iyon ay naging mga pag-aaway at pagkatapos ay isang mahabang katahimikan. Naaalala pa niya ang gabi ng kanilang huling pag-aaway. Bandang 10:00, habang malakas ang buhos ng ulan, narinig ang malakas na sigaw ng isang lalaki. Sinundan ito ng iyak ng isang babae, isang kalabog at katahimikan. Muntik na siyang kumatok, ngunit nag-alinlangan siya. Naisip niyang problema iyon ng mag-asawa na hindi dapat pakialaman. Ngayon, tuwing naaalala niya ang gabing iyon, ang kanyang puso ay tila tinutusok ng karayom. Sa istasyon ng pulis, nakatanggap si Captain Mateo Cruz ng mga bagong ulat mula sa ilang kapitbahay. Dumating sila upang magbigay ng karagdagang impormasyon. Isang kapitbahay na katabi ng kwarto ni Elena ang nagsabing noong gabing iyon, nakarinig siya ng mabibigat na yabag at tila may hinihilang bagay sa sahig. Hindi siya nangahas lumabas dahil sa takot. Ilang araw matapos iyon, nakakandado at tahimik na ang bahay. Ang testimonya na iyon ay lalong nagpatibay sa hinala na si Elena ay pinatay noong gabing maulan. Lahat ng senyales ay tumuturo sa kanyang asawa, si Paolo Santos. Bigla na lang siyang naglaho, iniwan ang silid na naging taguan ng isang krimen sa loob ng maraming buwan. Matagal na tinitigan ni Mateo ang ulat. Iniisip niya ang madilim na gabing iyon na puno ng galit at luha. Alam niyang ang galit ay madalas na nagiging dahilan para mawala sa katinuan ang isang tao. Ngunit ang paraan ng pagtatago ni Paolo sa kanyang krimen ay nagpapakita na matapos humupa ang kanyang galit, naging malamig siya at mapagkalkula. Hindi lang siya pumatay, sinubukan din niyang burahin ang anumang bakas ng pag-ibig na minsan ay umiral. Kinaumagahan, pinangunahan ni Mateo ang kanyang team sa paghahanap sa mga lokasyon ng mga construction site sa Cavite at mga kalapit na lugar. Kinausap nila ang mga kapatas at mga manggagawa. May ilang nakakakilala sa pangalang Paolo, ngunit hindi nila alam kung nasaan na siya ngayon. Isang kapatas sa isang proyektong pabahay sa silang ang nakaalala na sandaling nagtrabaho doon si Paolo bago biglang umalis nang hindi nagpapaalam. Pagsapit ng gabi, nagsulat si Mateo ng ulat sa kanyang maliit na mesa. Pakiramdam niya ay para siyang namumulot ng mga basag na salamin. Bawat testimonya, bawat piraso ng kwento ay naglalapit sa kanya sa katotohanan, ngunit nagdadala rin ng mas malalim na kalungkutan. Naisip niya si Elena na marahil noong gabing iyon ay umaasa pa ring may magbubukas ng pinto, may tutulong sa kanya, ngunit walang dumating. Samantala, sa kanyang bahay, muling binuklat ni Aling Nena ang isang lumang photo album. Sa isang pahina, natagpuan niya ang litrato noong unang lumipat si Elena sa paupahan. Maliwanag ang kanyang mukha, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa isa pang litrato, nakatayo si Paolo sa tabi niya na may bahagyang ngiti. Walang sinuman ang mag-aakala na ang ngiting iyon ay magiging anino ng isang paparating na trahedya. Matagal na tinitigan ni Aling Nena ang litrato. Nagsisisi siya dahil hindi niya sinubukang kausapin ng mas malalim si Elena. Minsan, dumarating ang babae tuwing hapon na may dalang isang balot ng suman bilang pasasalamat sa murang upa. Naaalala niyang sinabi ni Elena na mahirap ang buhay sa lungsod, ngunit gusto pa rin niyang magsikap para sa kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw ngayon sa isipan ni Aling Nena tuwing gabi. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap si Captain Cruz at ang kanyang team ng balita mula sa pulisya sa Sorsogon. May ulat na isang lalaking nagngangalang Paolo Santos ang sandaling umuwi sa kanyang bayan bago muling umalis ng walang bakas.
Ayon sa impormasyon mula sa pamilya, sinabi niyang maghahanap siya ng bagong trabaho sa ibang lugar. Pagkatapos noon, wala nang balita. Minarkahan ni Mateo ang impormasyong iyon sa mapa. Lumawak na ngayon ang saklaw ng paghahanap. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtugis dahil si Paolo ay isang construction worker na maaaring lumipat ng lugar anumang oras. Ngunit alam din niya ang isang bagay, ang isang taong tulad ni Paolo ay tiyak na maghahanap ng trabaho sa larangang alam niya. Ibig sabihin, bawat bagong proyekto ay maaaring maging kanyang pinagtataguan. Pagsapit ng gabi, muling umambon sa labas ng bintana ng opisina. Pinatay ni Mateo ang ilaw at tinitigan ang madilim na kalangitan. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng ina ni Elena na umiiyak habang yakap ang litrato ng kanyang anak. Napagtanto niyang ang kanyang tungkulin ay hindi lamang hulihin ang salarin, kundi ibalik din ang hustisya para sa isang pamilyang nawalan. Sa kanyang bahay, dahan-dahang isinara ni Aling Nena ang bintana. Tumingin siya sa direksyon ng paupahan na ngayon ay bakante at madilim. Dala ng hangin ang amoy ng lupa at ang mga alaala mula sa pader na naging saksi. Sa kanyang puso, ipinagdasal niyang matahimik na ang kaluluwa ni Elena at sana'y matagpuan na ng katotohanan ang daan pauwi. Sa labas, sa gitna ng tunog ng ulan at mga anino ng gabi, sa kung saang lugar, isang lalaking nagngangalang Paolo Santos ang nagtatago. Marahil ay dala pa rin ang parehong takot tulad noong gabing inilibing niya ang kanyang lihim sa likod ng mga bloke. Kinaumagahan, mabigat ang hangin sa Cavite, maulap ang langit at dala ng simoy ng hangin ang amoy ng basang lupa mula sa ulan kagabi. Sa maliit na opisina ng Dasmariñas City Police Station, nakaupo si Captain Mateo Cruz na may isang tasang kape na lumamig na sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang malaking mapa na puno ng mga linya at maliliit na tala. Sa gitna ng maraming pangalan, isang pangalan ang patuloy na umuulit sa kanyang isipan, Paolo Santos. Mahigit 2 linggo na mula nang makilala ang bangkay ni Elena Reyes, ngunit ang kinaroroonan ni Paolo ay nananatiling isang misteryo. Ipinakalat na ng kanyang team ang litrato at mga katangian ng salarin sa iba't ibang lugar, ngunit wala pa ring resulta. Alam ni Mateo na hindi basta-basta ang salarin. Marunong siyang magtago ng bakas. Bilang isang construction worker, maaari siyang magtrabaho kahit saan nang hindi nag-iiwan ng maraming datos. Nang hapong iyon, si Mateo at 2 sa kanyang mga tauhan ay nagtungo sa Laguna matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang residente. Mayroon daw isang lalaki mula sa Bicol na nagtatrabaho sa isang proyektong pabahay doon at madalas na mukhang balisa tuwing may dumaraang pulis. Nagtungo sila sa lokasyon sakay ng isang hindi markadong sasakyan, dumaan sa mga maputik na daan at mga palayan na nagsisimula ng matuyo. Pagdating sa proyekto, kinausap nila ang kapatas. Umiling ang kapatas nang ipakita ang litrato ni Paolo. Ngunit sinabi niya, may isang trabahador na kamukha niya ang dumating 1 buwan na ang nakalipas. Nagpakilala siyang Boyet, pero bihira siyang magsalita at bigla na lang nawala matapos ang 1 linggo lang na pagtatrabaho. Malinaw pa sa alaala ng kapatas ang mahabang peklat sa kanang kamay nito. Itinala ni Mateo ang bawat salita. Sa kanyang puso, sigurado siyang patuloy na lumilipat si Paolo gamit ang mga peking pangalan. Alam niyang marahil ay hindi pa nakakalabas ng kalabarson ang salarin dahil sa limitadong pera at koneksyon. Ngunit ang paghabol sa isang taong magaling makisalamuha sa libu-libong manggagawa ay isang mahirap na gawain. Pagsapit ng gabi, bumalik si Mateo sa opisina na may pagod na mukha. Binuksan niya ang kanyang kwaderno at isinulat muli ang lahat ng ulat mula sa araw na iyon. Sa gitna ng kanyang pagod, nagmuni-muni siya. Naalala niya ang maamong mukha ni Elena at ang matandang inang umiiyak sa silid ng investigasyon. Nangako siyang hindi siya titigil hanggat hindi natatagpuan si Paolo. Sa kabilang banda, sa kanyang tahimik na bahay sa gilid ng baryo, nakaupo si Aling Nena sa terasa. Muling umambon. Binasa nito ang sementadong sahig sa harap ng bahay. Tinitigan niya ang kwarto na selyado pa rin. Naalala niya kung paano siya dating nagtiwala sa bawat umuupa, ngunit ngayon, nawala na ang tiwalang iyon. Pakiramdam niya may dalang sumpa ang bahay na iyon. Binati siya ng isang kapitbahay na dumaan, sinubukang aliwin, ngunit isang mahinang ngiti lang ang kanyang isinukli.
Tuwing umuulan, naaalala niya ang boses ni Elena na tumatawag sa kanya mula sa kusina, nag-aalok ng isang tasang mainit na tsaa habang nakangiti. Ang alaalang iyon ay naging isang sugat sa kanyang puso. Ilang araw ang lumipas, isang balita ang dumating mula sa Sorsogon. Nalaman ng mga pulis doon na binisita ni Paolo ang bahay ng kanyang mga magulang mga 2 buwan na ang nakalipas. Dumating siya sa gabi, nagdala ng kaunting pera, at umalis kinabukasan. Sa kanyang nakababatang kapatid, sinabi lang niyang magtatrabaho siya sa malayo, marahil sa kanluran. Mula noon, wala nang balita. Kalmadong tinanggap ni Mateo ang ulat. Tinitigan niya ang mapa at nagsimulang gumuhit ng linya mula Sorsogon patungong Cavite, at pagkatapos ay sa kanluran patungong Batangas at Metro Manila. Sa mga lugar na iyon, maraming bagong proyektong konstruksyon na kumukuha ng mga manggagawa mula sa iba't ibang probinsya nang hindi gaanong nagtatanong ng pagkakakilanlan. Isang perpektong lugar para sa isang taong gustong maglaho. Nang hapong iyon, pinangunahan niya ang isang maliit na pulong kasama ang kanyang team. Nagkasundo silang hatiin ang lugar ng paghahanap. Bawat miyembro ay mag-iinspeksyon sa mga maliliit na proyekto, lalo na sa mga bagong sinimulan, dahil karaniwan doon, ang mga manggagawa ay dumarating at umaalis ng walang talaan. Si Mateo mismo ang pupunta sa ilang lugar sa Metro Manila upang suriin ang ulat tungkol sa mga bagong karpintero sa mga proyektong pabahay. Habang nasa biyahe, dumaan ang sasakyan sa isang expressway na basa ng ulan. Nagsimula nang magsindi ang mga ilaw ng lungsod, lumilikha ng mahahabang anino sa salamin ng sasakyan. Nakaupo si Mateo sa harap, malayo ang tingin. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano nabubuhay si Paolo ngayon. Nakakatulog pa kaya siya ng mahimbing o binabagabag siya ng mukha ni Elena tuwing gabi. Gabi na nang makarating sila sa Maynila. Huminto sila sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada para maghapunan. Ang may-ari ng karinderya, isang matandang lalaki, ay nagkwento na maraming construction worker mula sa probinsya ang madalas kumain doon. Naalala niya ang isang taong may katulad na katangian ni Paolo, ngunit hindi siya sigurado dahil laging nakasombrero ang lalaki at kaunti lang kung magsalita. Muling itinala ang impormasyong iyon. Kahit maliit, para kay Mateo, bawat pahiwatig ay isang hakbang patungo sa katotohanan. Naniniwala siyang walang perpektong pagtakas. Bawat tao ay nag-iiwan ng bakas, kahit sa gitna pa ng ulan at putik. Sa kanyang bahay, nagdasal si Aling Nena bago matulog. Hiniling niyang matagpuan na sana ang salarin. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil gusto niyang makamit ni Elena ang hustisya. Naniniwala siyang walang kasalanan ang maaaring itago magpakailanman. Sa katahimikan, tinitigan niya ang madilim na langit, umaasang ang bukas ay magdadala ng balita na ang pagtugis ay sa wakas ay magkakaroon na ng katapusan. Samantala, sa isang lugar na malayo roon, marahil sa gitna ng ingay ng mga makina at alikabok ng proyekto, isang lalaking nagngangalang Paolo Santos ang muling yumuko sa ilalim ng sikat ng araw. Itinatago ang mukha sa likod ng kanyang kupas na sombrero. Hindi pa alam ng mundo kung nasaan siya, ngunit ang anino ng kasalanan ay patuloy na sumusunod sa kanya, tapat tulad ng isang anino na hindi kailanman umaalis. Ilang linggo na ang lumipas mula ng palawaki ng mga investigador ang paghahanap sa iba't ibang rehiyon. Ang pangalan ni Paolo Santos ay opisyal nang nasa listahan ng mga pinaghahanap sa buong Pilipinas. Ang kanyang litrato at mga katangian ay ipinakalat sa mga istasyon ng pulis at mga construction site. Ngunit wala pa ring tiyak na balita. Bawat ulat na dumarating ay nagbibigay lamang ng malabong pahiwatig. Sa gitna ng pagod, si Captain Mateo Cruz ay patuloy na nagtatrabaho ng walang tigil. Bawat umaga, sinusuri niya ang mga bagong ulat, minamarkahan ang mga lugar na nainspeksyon na, at nagsusulat ng maliliit na tala sa kanyang kwaderno. Alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa salarin, kundi tungkol din sa pagbabalik ng dignidad para sa isang taong nawalan ng buhay sa katahimikan. Isang umaga, umulan muli. Kulay abo ang langit at ang malamig na hangin ay tumatago sa balat. Sa bakuran ng istasyon ng pulis, nakatayo si Mateo, pinagmamasdan ang tubig ulan na bumabagsak sa lupa. Naalala niya ang mahinang boses ng ina ni Elena noong huli itong umalis sa istasyon. Sinabi ng matanda na hindi siya naghahangad ng paghihiganti, gusto lang niyang malaman kung bakit ginawa iyon sa kanyang anak ng ganoon kalupit.
Ang mga salitang iyon ay patuloy na umaalinggaw sa isipan ni Mateo, tila isang tinig mula sa gitna ng ulan. Nang araw na iyon, nagpasya si Mateo na muling bisitahin ang paupahan kung saan natagpuan si Elena. Gusto niyang tingnan muli ang bawat detalye. Baka mayroon pang pahiwatig na nakaligtaan. Kasama ang dalawang tauhan, dumating siya sa lokasyon bago magtanghali. Maulap ang langit at ang amoy ng halumigmig ay naroroon pa rin. Tinanggal na ang police line, ngunit ang pinto ng kwarto ay nananatiling nakasara. Lumabas si Aling Nena upang salubungin sila na may pagod na mukha. Sinabi niyang mula nang mangyari iyon, wala nang nangahas na umupa sa silid na iyon. Plano niyang ibenta ang bahay kapag natapos na ang kaso. Dahan-dahang tumango si Mateo at humingi ng pahintulot na pumasok. Sa loob ng silid, ang pader kung saan ikinulong si Elena ay natapalan na muli, ngunit iba ang kulay ng pintura, mas maputla kaysa sa kabilang panig. Matagal na tumayo si Mateo sa harap ng pader na iyon. Sa katahimikan, sinubukan niyang isipin ang mga huling sandali ng buhay ni Elena. Ulan, pag-aaway, iyak at katahimikan. Lahat ay malinaw na nabuo sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang malamig na pader at yumuko na may bigat sa dibdib. Natagpuan ng isa sa kanyang mga tauhan ang isang maliit na piraso ng tela sa isang sulok ng sahig. Kupas na ang kulay nito, ngunit ang disenyo ng maliliit na bulaklak ay malabo pa ring nakikita. Inilagay ito ni Mateo sa isang evidence bag. Kahit alam niyang maaaring luman na iyon, para sa kanya, bawat bagay sa lugar na ito ay may dalang kwento. Bago umalis, sandaling nakipag-usap si Mateo kay Aling Nena sa terasa. Muling umulan, ang mga patak nito ay marahan, parang mga bulong. Sinabi ni Aling Nena na sa ilang gabi, lalo na kapag umuulan, nakakarinig pa rin siya ng mahinang tunog mula sa silid na iyon. Para raw may isang taong marahang umiiyak sa likod ng pader. Alam niyang maaaring imahinasyon lang niya iyon. Ngunit tuwing naririnig niya ang tunog na iyon, tumatayo ang kanyang balahibo. Nakikinig si Mateo ng walang paghusga. Alam niyang ang kalungkutan ay maaaring lumikha ng alinggaw sa alaala ng isang tao. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon din siyang naramdaman na hindi maipaliwanag. Na para bang ang lihim na dating nakalibing doon ay hindi pa tuluyang nawawala. Ilang araw ang lumipas, isang bagong balita ang dumating. Nagulat ang pulisya sa Parañaque tungkol sa isang lalaking may mga katangian na katulad ni Paolo na nakita sa isang proyektong pabahay sa border ng syudad. Ang lalaki raw ay masipag magtrabaho, bihira magsalita, at laging nakayuko kapag kinakausap. Nakatira siya sa baraks ng mga manggagawa, walang gaanong gamit, at madalas na nakikitang tulala tuwing gabi. Nang marinig ang balitang iyon, agad na umalis si Mateo, kasama ang isang maliit na team patungo sa lokasyon. Habang nasa biyahe, nakaupo siya sa likod ng sasakyan, tinititigan ang ulan sa bintana. Ang kanyang puso ay naghahalo sa pag-asa at pag-iingat. Alam niyang malapit na marahil ang katapusan ng pagtugis, ngunit alam din niyang ang isang salarin na naiipit ay maaaring maging mapanganib. Pagdating sa lokasyon, hindi sila agad kumilos. Pinili ni Mateo na mag-obserba mula sa malayo. Sa ilalim ng isang asul na tolda sa lugar ng proyekto, abala ang mga manggagawa sa paghahalo ng semento at pagbubuhat ng mga bloke. Sa gitna nila, may isang lalaking payat ang katawan na nakasombrero. Maingat ang kanyang mga kilos, hindi gaanong nagsasalita at laging umiiwas sa tingin ng iba. Matagal na nagmasid si Mateo mula sa likod ng bakod na yero. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang kamao. Sa kanyang puso, sigurado siyang ang lalaking iyon ang kanyang hinahanap. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. Gusto niyang makasiguro bago gumawa ng hakbang. Tumingala siya sa langit na kulay abo pa rin. Lalong lumakas ang ulan, tinatakpan ang tunog ng mga yabag sa lupa. Sa ibang lugar, sa paupahan na ngayon ay tahimik, muling isinara ni Aling Nena ang bintana. Dala ng hangin ang amoy ng lupa at ang tunog ng ambon papasok sa bahay. Muli niyang tinitigan ang kwarto ni Elena. Sa kanyang puso, sinabi niyang marahil ngayon ay binubuksan na ng Diyos ang daan upang matagpuan na ng krimen ang kanyang kaparusahan. Sa ilalim ng iisang maulang langit, dalawang magkaibang lugar, dalawang pusong parehong nagdarasal na ang katotohanang matagal nang nakalibing ay sa wakas ay lumitaw na. Ang kalangitan sa Parañaque kinaumagahan ay nababalot pa rin ng makakapal na ulap.
Malagkit ang hangin at ang amoy ng semento at bakal ay naghahalo sa lugar ng proyektong pabahay. Abala ang mga manggagawa sa paghahalo, pagbubuhat ng mga bloke at pag-akyat sa mga andamyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking payat ang katawan ang tahimik na nagtatrabaho. Sa pinakalikurang bahagi, suot niya ang isang kupas na sombrero, damit trabahong kulay abo, at lumang pantalon. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Tinatawag lang nila siyang Kuya Boyet. Nakatayo si Captain Mateo Cruz sa likod ng bakod na yero, nagmamasid mula sa malayo kasama ang dalawa niyang tauhan. Muling umambon, binabasa ang lupa at lumilikha ang mga sanao sa pagitan ng mga bunto ng buhangin. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Mateo ang paraan ng pagtatrabaho ng lalaki. Ang kanyang mga galaw ay regular, malakas at sanay. Ngunit tuwing may lumalapit o tumititig ng matagal, yumuyuko siya at nagkukunwaring abala. Matagal na tinitigan ni Mateo, matalas ang kanyang mga mata. Ang mahabang peklat sa kanang kamay ng lalaki ay malinaw na nakita ng irolyo niya ang manggas ng kanyang damit. Kumabog ang dibdib ni Mateo. Lahat ng senyales ay tumutugma, payat na katawan, kayumangging balat, at ang paraan ng pagtatrabaho na napakadalubhasa sa konstruksyon. Sigurado siyang ang taong iyon ay si Paolo Santos, ang lalaking ilang buwan nang nawawala at nag-iwan ng bangkay ng kanyang asawa sa likod ng mga bloke. Ngunit ayaw ni Mateo na magpadalos-dalos. Alam niyang ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan upang makatakas ang salarin, kaya pinili niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Binuo niya ang kanyang plano kasama ang kanyang team. Isang tauhan ang inilagay sa pasukan ng proyekto, isa pa sa likurang bahagi na katabi ng isang bakanting lote. Samantala, siya mismo ang dahan-dahang papasok, magpapanggap bilang isang supervisor na dumating upang suriin ang trabaho. Bago magtanghali, nagsimulang lumiwanag ang langit. Huminto sandali ang mga manggagawa para kumain. Nakaupo si Paolo sa ilalim ng isang puno ng mangga sa sulok, binubuksan ang kanyang baon na kanin sa dahon ng saging gamit ang nanginginig na kamay. Mukha siyang alerto, paminsan-minsan ay lumilingon sa direksyon ng kalsada. Payat ang kanyang mukha, malalim ang mga mata at may manipis na balbas. Nagmamasid si Mateo mula sa malayo habang nagkukunwaring kausap ang kapatas. Nang bumalik na sa trabaho ang lahat, lumapit si Mateo. Binati niya si Paolo sa isang kaswan na tono, tinanong kung gaano na siya katagal nagtatrabaho doon. Yumuko si Paolo, sumagot ng maikli na ilang araw pa lang siyang sumali. Paos at mabigat ang kanyang boses, hindi nangangahas tumingin sa mata ni Mateo. Nagpanggap si Mateo na sinusuri ang bagong tayong pader. Nakita niya ang maayos na pagkakaayos ng mga blok, ang makinis na semento, at ang perpektong pantay na ibabaw. Sa kanyang isipan, sinabi niyang hindi ito basta-bastang kamay. Ang kamay na ito ay kapareho ng kamay na nagtayo ng pader, kung saan itinago si Elena. Pinigilan niya ang kanyang hininga upang hindi mahalata ang kanyang emosyon. Ang tauhan niyang nagbabantay sa labas ay nagbigay ng senyas gamit ang kamay. Hudyat na handa na ang lahat ng posisyon. Lumapit pa ng kaunti si Mateo. Naging tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng martilyo at mga balde ang paminsan-minsang maririnig. Dahan-dahan niyang kinausap si Paolo, tinanong kung mula ba siya sa Bicol. Natahimik si Paolo ng ilang segundo. Nanigas ang kanyang mga balikat. Hindi siya sumagot, nakatingin lang sa lupa. Alam ni Mateo na sa sandaling iyon, nabuksan na ang katotohanan. Iniabot niya ang kanyang kamay na para bang may susuriin sa pader, at sinabi sa mahinahong boses na pulis siya. Nagulat si Paolo, namutla ang kanyang mukha. Umatras siya, tumingin sa kanan at kaliwa na parang naghahanap ng daan palabas. Ngunit bago pa man siya makatakbo, lumitaw na ang dalawang tauhan mula sa likuran at sa gilid ng bakod. Sinubukan ni Paolo na tumakas, tinalon ang isang bunto ng buhangin, ngunit nadulas ang kanyang paa. Bumagsak siya, puno ng putik ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Inilabas niya ang posas mula sa kanyang bulsa. Sinubukan pa ring bumangon ni Paolo, ngunit naubos na ang kanyang lakas. Sa kanyang paos na boses, sinabi niyang wala siyang kasalanan, na iniwan lang siya ng kanyang asawa. Ngunit, nanginginig ang kanyang mga mata, blanko ang kanyang tingin. Tinitigan siya ni Mateo ng tahimik. Nakita niya hindi lamang ang isang salarin,
kundi isang taong nalulunod sa pagsisisi at takot. Sa isang matatag ngunit mahinahong boses, sinabi ni Mateo na alam na ang kanyang ginawa, na ang pader na kanyang itinayo ang naging saksi na hindi niya kayang sirain. Natahimik si Paolo. Ang ulan na muling bumagsak ay bumasa sa kanyang mukha. Yumuko siya, isinuko ang kanyang mga kamay para pusasan. Ang mga residenteng nakatingin mula sa malayo ay nagsimulang magkumpol sa harap ng bakod ng proyekto. Maririnig ang mga bulungan sa gitna ng tunog ng ulan. Hindi nila akalain na ang payat na lalaking tahimik na nagtatrabaho ay ang salarin sa isang krimen na matagal nang hinahanap ng pulisya. Nang ilabas si Paolo mula sa proyekto na nakaposas, mabagal ang kanyang mga hakbang. Dumikit ang putik sa kanyang sapatos. Nakayuko ang kanyang mukha, wala ng paglaban. Sa di kalayuan, umugong ang kulog. Na para bang ang langit ay nakikisaksi sa pagtatapos ng kanyang mahabang pagtakas. Habang nasa biyahe pabalik sa istasyon, nakaupo si Mateo sa tabi ni Paolo. Walang salita sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng sasakyan na tumatakbo sa ilalim ng ulan. Nakatingin si Mateo na diretso sa unahan, habang si Paolo ay nakayuko sa katahimikan. Sa kanyang pagod na mukha, mayroong pagsisisi, ngunit mayroon ding takot sa mga araw na darating. Huminto ang ulan nang dumating ang sasakyan ng pulis na lulan si Paolo Santos sa bakura ng Dasmariñas City Police Station. Kulay abo pa rin ang langit, ngunit mas magaan na ang pakiramdam ng hangin. Ipinasok si Paolo sa silid ng investigasyon na nakaposas. Habang naglalakad, ilang tao sa istasyon ang tahimik na nakatingin sa kanya. Nabasa na nila ang balita tungkol sa bangkay sa loob ng pader, ngunit ngayon ay personal na nilang nakikita ang salarin. Sa silid ng interogasyon, magkaharap na nakaupo si Captain Mateo Cruz at si Paolo. Ang mesang kahoy sa pagitan nila ay puno ng mga dokumento at litrato. Isa sa mga ito ay ang litrato ng paupahan kung saan natagpuan ang bangkay ni Elena Reyes. Inilagay ni Mateo ang litrato sa harap ni Paolo nang walang salita. Yumuko si Paolo. Matagal niyang tinitigan ang litrato ngunit hindi nagsalita. Nagsimula si Mateo sa mahinahong tono. Tinanong niya ang kanyang buong pangalan at pinagmulan. Mahinang sumagot si Paolo na ang pangalan niya nga ay Paolo Santos, ipinanganak sa Sorsogon. Inamin niyang ginamit niya ang peking pangalang Boyet para magtrabaho sa proyekto sa Parañaque. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit malinaw pa rin ang kanyang boses. Nagpatuloy si Mateo sa pagtatanong tungkol kay Elena, ang kanyang asawa. Matagal na natahimik si Paolo. Tinitigan niya ang blangkong mesa sa kanyang harapan, at dahan-dahang sinabi na ayaw niyang pag-usapan ito. Hindi pinilit ni Mateo. Binuksan lang niya ang ulat ng forensic, binasa sa isang patag na boses na si Elena ay namatay dahil sa sakal, walang ibang sugat, at ang kanyang katawan ay itinago sa loob ng pader ng kanilang inuupahang silid. Bawat salitang binigkas ni Mateo ay tila isang katok sa dibdib ni Paolo. Lumipas ang ilang minuto sa katahimikan. Pagkatapos ay inangat ni Paolo ang kanyang mukha. Basa ang kanyang mga mata. Sa isang paos na boses, sinabi niyang noong gabing iyon ay galit na galit siya. Nakakita siya ng text message sa telepono ni Elena mula sa isang lalaking nakilala nito sa palengke. Isang simpleng paanyaya lang para magkape, ngunit agad na nagdilim ang kanyang isipan. Inakusahan niya si Elena ng pangangaliwa. Nag-away sila. Lalong lumakas ang ulan sa labas, at sa gitna ng galit, itinulak niya si Elena hanggang sa ito'y bumagsak. Nang sinubukan ni Elena na sumigaw, kusa niyang tinakpan ng kamay ang liig ng kanyang asawa. Huminto siya sa pagsasalita. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Ilang segundo ang lumipas, sa isang boses na halos hindi marinig, ipinagpatuloy niyang hindi na gumalaw si Elena. Nagpanik siya, sinubukang gisingin ito, ngunit malamig na ang katawan ni Elena. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa sahig, tinititigan ang katawan ng babaeng minsan niyang minahal, habang ang tunog ng ulan ay patuloy na tumatama sa bubong na yero. Napayuko si Mateo. Alam niyang sa likod ng bawat malaking krimen ay may maliliit na sandali na nagsisimula sa pagkawala ng kontrol. Ngunit anuman ang dahilan, isang buhay ang kinuha. Maingat niyang isinulat ang bawat pag-amin na lumabas sa bibig ni Paolo. Ipinagpatuloy ni Paolo ang kanyang kwento. Sinabi niyang kinaumagahan nang pumasok ang liwanag mula sa bintana,
naisip niyang iisa lang ang paraan upang hindi siya mahuli. Nagpasya siyang itago ang bangkay ni Elena sa likod ng pader. Gamit ang kanyang kasanayan bilang isang construction worker, sinimulan niyang buksan ang isang bahagi ng dingding. Nagtrabaho siya sa katahimikan, pinipigilan ang iyak at takot. Ipinasok niya ang katawan ni Elena sa butas, tinalian ang mga kamay nito, at tinakpan ng mga bloke at semento. Nang matapos ang trabaho, matagal siyang nakaupo sa harap ng pader na ngayon ay mukhang maayos na muli. Nakaramdam siya ng halo-halong ginhawa at takot. Ilang araw ang lumipas, nagpanggap siyang nakipagkita kay Aling Nena, sinabing umuwi na si Elena sa probinsya. Inayos niya ang kanilang mga gamit at umalis ng hindi lumilingon. Inakala niyang tapos na ang lahat, ngunit gabi-gabi ay hindi siya makatulog. Naririnig niya ang sarili niyang mga yapak, na para bang may humihinga sa likod ng pader. Sa kanyang mga panaginip, tinatawag siya ni Elena sa mahinang boses, tinititigan siya ng mga matang malungkot. Matagal siyang tinitigan ni Mateo. Sa mukha ni Paolo, wala nang galit, tanging pagod at pagsisisi. Ngunit kailangang umiral ang batas. Sinabi niya sa mahinahong boses na ang kanyang ginawa ay labag sa batas at kumitil ng buhay. Walang anumang dahilan ang makapagbibigay katwiran dito. Yumuko si Paolo, tumulo ang kanyang luha sa mesa. Sa labas ng silid, nagsimulang mamula ang langit. Ang liwanag ng hapon ay pumasok sa bintana, tumama sa mukha ni Paolo na ngayon ay mukhang sumusuko na. Mahina niyang sinabi na handa siyang tanggapin ang anumang mangyayari. Dahil para sa kanya, ang pinakamalaking parusa ay hindi ang kulungan, kundi ang bigat ng kasalanan na hindi kailanman nawawala. Pagsapit ng gabi, nang dalhin si Paolo sa selda, muling umulan. Ang tunog nito ay marahan sa bubong, tila isang dasal na sumasabay sa kanyang mabibigat na hakbang. Sa mahaba at tahimik na pasilyo, naglakad siya sa pagitan ng dalawang pulis. Nakayuko ang kanyang ulo. Bawat hakbang ay tila pagbabalik sa landas na nagdala sa kanya sa kasalanan. Samantala, sa paupahan na ngayon ay bakante, binuksan ni Aling Nena ang ilaw sa terasa. Matagal siyang tumayo, tinititigan ang kwarto ni Elena. Sa kanyang puso, sinabi niyang sa wakas ay nagsisimula ng umusad ang hustisya. Sa kalangitan ng gabi na basa ng ulan, naramdaman niyang si Elena ay maaari ng magpahinga ng payapa. Kinaumagahan, tahimik ang bakura ng Dasmariñas City Police Station. Dumidikit pa ang hamog sa mga dahon. Ang malamig na hangin mula sa ulan kagabi ay nagdagdag sa katahimikan. Sa loob ng selda, nakasandal si Paolo Santos sa pader. Kupas ang kanyang damit, maputla ang mukha. Hindi na siya mukhang ang lalaking dating kinatatakutan. Mukha siyang maliit, marupok at nawawala. Dumating si Captain Mateo Cruz na may dalang isang basong tubig. Umupo siya sa upuan sa harap ng selda, tinititigan si Paolo ng walang imik. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula siyang magsalita sa isang patag na tono. Tinanong niya kung may gustong sabihin si Paolo bago ipasa ang kaso sa korte. Matagal na yumuko si Paolo, blanko ang kanyang mga mata. Sinabi niyang wala na siyang sasabihin pa. Lahat na nangyari ay nangyari na at walang makakapagbalik nito. Gusto lang niyang malaman ng kanyang ina na nagsisisi siya. Paos ang kanyang boses, na para bang nanggagaling sa isang dibdib na tuyo na sa luha. Nakikinig si Mateo nang hindi sumasabad. Alam niyang ang pagsisisi ay madalas na huling dumarating, ngunit mayroon pa rin itong kahulugan. Dahan-dahan niyang sinabi na ang pag-amin sa kasalanan ay ang unang hakbang sa pagtanggap ng katotohanan. Hindi sumagot si Paolo, nakatingin lang sa sementadong sahig. Ilang araw ang lumipas, kumalat ang balita tungkol sa pagkakahuli ni Paolo. Ang mga residenteng dating nakatira malapit sa paupahan ay pinag-usapan ito. Ang ilan ay nakahinga ng maluwag dahil nahuli na ang salarin. Ang iba naman ay kinilabutan sa pag-iisip na may isang taong maaaring mamuhay ng ilang buwan, kasama ang iba na may ganoong kalupit na lihim. Nakaupo si Aling Nena sa isang maliit na tindahan malapit sa eskinita, nakikinig sa usapan. Hindi siya gaanong nagsalita, tinititigan lang ang ambon na nagsisimula ng bumagsak. Sa kanyang puso, may halong ginhawa at lungkot. Guminhawa siya dahil nabuksan na ang katotohanan, ngunit malungkot dahil nangyari ang lahat sa bahay na inalagaan niya ng maraming taon. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging isang mapait na alaala.
Nang hapon na iyon, nakatanggap si Mateo ng balita na dumating muli ang pamilya ni Elena sa Cavite upang dumalo sa mga susunod na proseso. Dumating ang matandang ina kasama ang kapatid ni Elena. Nakaupo sila sa sala ng istasyon, dala ang isang lumang litrato ni Elena sa isang maliit na kwadrong kahoy. Nang makita si Mateo, dahan-dahang tumayo ang ina at sinabing, "Salamat." Alam niyang walang makakapagbalik sa kanyang anak, ngunit mas panatag na siya dahil nahuli na ang salarin. Magalang na yumuko si Mateo. Nakaramdam siya ng ginhawa at pagkaantig. Sa kanyang trabaho, madalas siyang humarap sa mga krimen. Ngunit may iba sa kasong ito. Hindi lang ito tungkol sa batas, kundi tungkol sa isang napakalalim na pagkawala. Tungkol sa pag-ibig na naging puot, tungkol sa isang taong nawalan ng kontrol sa sarili. Samantala, tahimik na ginugol ni Paolo ang kanyang mga araw sa selda. Tuwing umaga, nakaupo siyang tinititigan ang sikat ng araw na pumapasok mula sa maliit na siwang sa itaas ng bakal na pinto. Nagsimula siyang magsulat ng ilang pangungusap sa isang piraso ng papel na ibinigay ng isang gwardiya. Simple lang ang nilalaman nito, isang paghingi ng tawad sa kanyang ina at sa pamilya ni Elena. Alam niyang hindi mabubura ng sulat na iyon ang kanyang kasalanan, ngunit kahit papaano ay naging tanda ito na mayroon pa siyang natitirang puso. Gabi-gabi muling umuulan. Ang tunog nito ay tumatago sa bubong ng selda. Nakahiga si Paolo, tinititigan ang kisame, inaalala ang kanyang nakaraan. Naalala niya noong una niyang makilala si Elena sa isang maliit na palengke sa Sorsogon. Tumawa si Elena nang tawaran niya ang presyo ng suman. Ang masayang mukha na iyon ay isa na lang alaala. Umiyak siya sa katahimikan. Tumulo ang kanyang luha sa malamig na sahig, humalo sa walang tigil na tunog ng ulan. Sa labas, muling binuksan ni Aling Nena ang ilaw sa terasa ng paupahan. Hindi na siya natatakot tulad ng dati. Ang ilaw na iyon ay sinindihan niya bilang paggalang sa kaluluwa ni Elena. Naniniwala siyang ang liwanag ay makakapagpakalma sa isang naliligaw na kaluluwa. Gabi-gabi, ipinagdarasal niyang maging payapa si Elena at patawarin ng Diyos ang lahat ng kasalanang nangyari sa ilalim ng bubong na iyon. Ilang araw ang lumipas, natapos na ang mga papeles at isinumite sa piskalya. Malapit nang litisin si Paolo. Nang sabihin ito sa kanya, dahan-dahan lang siyang tumango. Walang protesta, walang pagtanggi. Alam niyang ito na ang huling landas na kailangan niyang tahakin. Ang daan pa uwi para sa kanya ay isinara na noong gabing isinara niya ang pader na iyon. Nang dalhin siya ng sasakyan ng kulungan patungo sa piskalya, muling bumuhos ang malakas na ulan. Tumingin si Paolo sa labas ng maliit na bintana. Nakita niya ang kanyang anino sa salamin, at doon ay tila nakita niya si Elena na marahang nakangiti. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang mabubura ng ulan ang lahat ng kasalanang nakakapit sa kanyang puso. Kahit alam niyang walang ulan ang sapat para doon. Sa kabilang banda, nakatayo si Captain Cruz sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Tinitigan niya ang madilim na langit at huminga ng malalim. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng kawalan. Bawat paglutas ng kaso ay nagdadala ng hustisya, ngunit nag-iiwan din ng malalim na kalungkutan. Alam niyang ang trabahong tulad nito ay hindi kailanman tunay na nagtatapos. Laging may ibang kwento, ibang pighati na naghihintay na matuklasan sa likod ng mga pintuan ng mga simpleng bahay sa mga sulok ng lungsod. Kinaumagahan, nababalot ng manipis na hamog ang Dasmariñas. Basa ang mga kalsada, at ang natirang ulan kagabi ay nagdulot ng malamig na hangin. Sa bakuran ng korte, nagsimula ng magdatingan ang mga tao. Ilang mamamahayag ang naghihintay sa labas ng bakod, gustong i-cover ang paglilitis na matagal nang inaabangan. Ang kaso ng bangkay sa loob ng pader ay yumanig sa maraming puso. Hindi lang dahil sa kalupitan nito, kundi dahil sa kwento ng pag-ibig at galit na naging trahedya. Huminto ang sasakyan ng bilangguan sa harap ng hagdanan ng korte. Dalawang gwardiya ang unang bumaba at binuksan ang pinto sa likod. Lumabas si Paolo Santos na may mababagal na hakbang. Nakaposas ang kanyang mga kamay at paa, maputla ang mukha, at namamaga ang mga mata. Suot niya ang isang simpleng kulay abong polo na gusot na. Wala nang tensyon sa kanyang mukha, tanging pagod at malalim na pagsisisi. Sa kabilang panig ng bakuran, nakatayo ang pamilya ni Elena Reyes, kasama ang kanilang abogado.
Ang kanyang ina, na ngayon ay mukhang mas matanda na, ay mahigpit na hawak ang litrato ng kanyang anak sa isang kwadrong kahoy. Nakatayo sa tabi niya ang kapatid ni Elena, inaakay ang nanginginig na hakbang ng kanilang ina. Nang dumaan si Paolo, yumuko ang matandang babae, pinipigilan ang luhang malapit ng bumagsak. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ng manugang na kumitil sa buhay ng kanyang anak. Sa loob ng silid ng paglilitis, tahimik ang kapaligiran. Puno ng mga residente at mamamahayag ang mga upuan. Pumasok ang hukom kasunod ang piskal at abogado. Umupo si Paolo sa upuan ng akusado na nakayuko. Sa mesa sa harap, maayos na nakasalansan ang makapal na mga dokumento ng kaso. Binuksan ng piskal ang paglilitis sa pagbasa ng sakdal. Matatag at malinaw ang kanyang boses. Ipinaliwanag niyang napatunayang kinitil ng akusadong si Paolo Santos ang buhay ng kanyang asawang si Elena Reyes sa pamamagitan ng pagsakal. Pagkatapos noon, itinago ng akusado ang bangkay sa loob ng pader ng kanilang inuupahang silid upang pagtakpan ang krimen. Lahat ay ginawa ng may pagkalkula. Bawat pangungusap na binasa ng piskal ay nagpatahimik lalo sa silid. Nakaupo si Paolo ng tahimik, paminsan-minsan ay humihinga ng malalim. Walang pagtatanggol na kanyang binigkas. Ang kanyang abogado ay humingi lamang ng mas magaan na parusa dahil inamin na ng akusado ang kanyang ginawa at nagsisisi. Ngunit para sa lahat ng naroroon, huli na ang pagsisisi. Nang payagan ng hukom na magsalita si Paolo, dahan-dahan siyang tumayo. Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. Sinabi niyang noong gabing iyon ay nawala siya sa sarili, na nabulag siya ng galit. Hindi niya kailanman binalak pumatay, ngunit pagkatapos noon ay natakot siyang sumuko. Inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa pamilya ni Elena, lalo na sa kanyang biyenan na nakaupo sa harap. Umiyak ng hagulgol ang matandang babae, niyakap ang litrato ni Elena. Ang kanyang pag-iyak ay nagpayuko sa ilan. Nagbigay ng ilang sandali ang hukom upang huminahon ang lahat. Si Mateo, na naroon bilang saksi, ay nakatayo sa gilid ng silid. Tinitigan niya ang eksena na may bigat sa dibdib. Sa kanyang trabaho, marami na siyang nakitang nagsisisi, ngunit bihirang may pagsisisi na kayang ayusin ang anuman. Tumagal ng halos 2 oras ang paglilitis. Humingi ang piskal ng mabigat na parusa batay sa krimen na ginawa ng may buong kamalayan at pagtatangkang itago ang biktima. Nanindigan ang abogado sa dahilan ng pansamantalang emosyon. Sa huli, ipinagpaliban ng hukom ang pagbasa ng hatol sa susunod na linggo. Nang isara ang paglilitis, inilabas si Paolo sa silid. Sa labas, mas malamig ang hangin. Muling nagsimulang dumilim ang langit na para bang nakikidalamhati. Naglakad si Paolo na nakayuko. Mula sa ilang metrong distansya, tinawag siya ng ina ni Elena sa paos na boses, sinabing pinatawad na niya ito, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Gusto lang niyang matahimik ang kanyang anak sa kabilang buhay. Huminto sandali si Paolo, nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi siya nangahas lumingon. Tumulo ang kanyang luha sa basang lupa. Dinala siya ng 2 gwardiya papasok sa sasakyan. Dahan-dahang isinara ang pinto, nag-iwan ng tunog ng bakal na umalinggaw sa tahimik na bakuran ng korte. Samantala, nakaupo si Aling Nena sa kanyang bahay, nanonood ng balita sa maliit na telebisyon. Ang mukha ni Paolo at ang litrato ni Elena ay halinhinang lumitaw sa screen. Matagal niya itong tinitigan, huminga ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, ginhawa dahil nagsisimula ng umusad ang hustisya, o lungkot dahil nangyari ang lahat sa lugar na dati puno ng pag-asa. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng kwarto na nanatiling bakante. Sa kanyang puso, sinabi niyang hindi na niya paupahan ang bahay na iyon. Hahayaan na lang niya itong maging isang tahimik na lugar, kung saan maaaring magdasal ang mga tao at alalahanin na ang pag-ibig na walang kontrol ay maaaring maging isang kalamidad. Dahan-dahang dumating ang gabi, muling umulan, binabasa ang bakura ng korte, ang paupahan, at ang mga bubong ng mga bahay. Sa likod ng kurtina ng tubig na iyon, patuloy ang buhay. Ngunit para sa 2 pamilyang pinag-ugnay ng trahedyang ito, tila huminto ang oras. Isang nawalan ng anak, isang nawalan ng direksyon. At sa gitna nilang 2, may isang pader na itinayo hindi para magprotekta, kundi para magtago ng kasalanan. Sa sumunod na linggo, mabigat ang umaga sa Dasmariñas.
Madilim ang langit at ang malagkit na hangin ay tila may pinipigil na hindi pa tapos. Sa bakuran ng korte, muling nagdatingan ang mga tao. Ngayon babasahin ang hatol. Alam ng lahat na ito na ang katapusan ng mahabang paglalakbay, ang katapusan ng isang kwentong nagsimula sa pag-ibig at naging isang malalim na sugat. Ipinasok si Paolo Santos sa silid ng paglilitis na may mababagal na hakbang. Nakakadena pa rin ang kanyang mga kamay at paa. Maputla ang kanyang mukha, nagsisimula ng humaba ang kanyang buhok, at blangko ang kanyang malalalim na mga mata. Hindi na niya sinubukang itago kung sino siya. Alam na ng lahat sa silid na sa likod ng mukha na iyon ay may mga kamay na nagtayo ng isang pader ng kamatayan. Pumasok ang hukom. Tumayo ang lahat. 3 beses na tumunog ang gavel. Malakas at mabigat. Umupo ang piskal at abogado sa kani-kanilang lugar. Muling dumalo ang pamilya ni Elena. Ang matandang ina ay nakasuot ng itim na belo, nakaupo sa harap na hilera, habang hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng litrato ng kanyang anak. Tumingin siya sa direksyon ni Paolo nang walang salita, tanging mga matang puno ng sakit. Nagsimula ang paglilitis sa pagbasa ng buod ng kaso ng punong hukom. Muli niyang ipinaliwanag ang kronolohiya mula sa gabing maulan nang mag-away sila hanggang sa araw na matagpuan ang bangkay sa loob ng pader. Ang kanyang boses ay matatag ngunit may halong pakikiramay. Bawat pangungusap ay tila pagbabalik tanaw sa landas na tinahak ng lahat sa kwentong ito. Nang banggitin ng hukom ang pangalan ni Elena Reyes, yumuko ang ilan sa silid. Ang pangalang iyon ay hindi na lamang isang pagkakakilanlan, kundi isang simbolo ng isang babaeng naging biktima ng galit at desperasyon. Matapos ang pagbasa, matagal tinitigan ng hukom si Paolo. Sinabi niyang naunawaan ng korte ang pagsisising ipinahayag ng akusado, ngunit ang batas ay hindi maaaring itayo sa awa. Ang batas ay nakatayo upang protektahan ang buhay, hindi upang burahin ang mga pagkakamali. Dahil dito, matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at pag-amin, nagpasya ang korte na si Paolo Santos ay napatunayang nagkasala ng planadong pagpatay at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Naging tahimik ang silid. Walang tunog, walang palakpak, tanging isang mahabang katahimikan. Yumuko si Paolo, mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata, na para bang sinusubukang tanggapin ang katotohanang kababagsak lang sa kanyang mga balikat. Dahan-dahang umiyak ang ina ni Elena. Hindi siya sumigaw, hindi nagpasalamat. Tahimik lang siyang umiyak, na para bang ang kanyang mga luha ay mga dasal na ipinapadala niya para sa kanyang anak. Sa tabi niya, hinawakan ng kapatid ni Elena ang kamay ng kanilang ina, sinusubukang pakalmahin ito. Si Mateo, na muling dumalo bilang saksi, ay tinitigan ang eksena na may bigat sa puso. Alam niyang naipatupad na ang batas, ngunit sa likod ng hustisya, ay mayroong paring pighati na hindi na magagamot. Tinitigan niya si Paolo na nakayuko pa rin sa kanyang upuan. Sinabi niyang bawat tao ay maaaring magkamali, ngunit hindi lahat ay may pagkakataong itama ito. Matapos isara ang paglilitis, inilabas ng mga gwardiya si Paolo. Sa labas, nagsimulang lumiwanag ng kaunti ang langit. Tumagos ang sinag ng araw sa manipis na ulap at bumagsak sa bakura ng korte. Huminto sandali si Paolo, tumingala. Nakakasilo ang liwanag sa kanyang mga mata, ngunit sa loob ng liwanag na iyon, naramdaman niyang nakita niyang muli ang mukha ni Elena na nakangiti. Yumuko siya at bumulong ng mahina, humihingi ng tawad sa huling pagkakataon. Hinila ng gwardiya ang kadena sa kanyang mga kamay, dinala siya sa sasakyan. Habang naglalakad, tahimik na nakatayo ang mga tao. Walang sumisigaw, walang nang-aalipusta, tanging katahimikan ang sumunod sa kanyang mga yapak. Sa paupahan na naging lugar ng krimen, nagwawali si Aling Nena ng bakuran. Narinig niya ang balita mula sa maliit na radyo sa sala tungkol sa resulta ng paglilitis. Huminto siya sandali, tinitigan ang kwarto ni Elena na ngayon ay tahimik. Sa kanyang puso, sinabi niyang sa wakas ay dumating na rin ang hustisya. Tumingala siya sa asul na langit na dahan-dahang lumilitaw sa pagitan ng mga ulap at nagsindi ng isang maliit na kandila sa harap ng pinto ng silid bilang paggalang. Nang hapong iyon, ang langit sa Dasmariñas ay naging kulay kahel. Ang sikat ng araw ay tumama sa pader ng kwarto ni Elena, na ngayon ay napinturahan na muli. Tinakpan ng bagong pintura ang mga lumang sugat, ngunit hindi nito mabubura ang mga alaala. Ang pader na iyon ay naging isang tahimik na saksi.
hindi na ito nagtatago ng mga lihim, kundi nagpapaalala sa lahat ng dumaraan na ang isang saglit na galit ay maaaring sumira ng lahat. Dumating ang gabi ng payapa, hindi umulan. Binuksan ni Aling Nena ang ilaw sa terasa at umupo sa upuang kawayan, tinititigan ang liwanag na bumabagsak sa basang lupa. Nagdasal siya sa kanyang puso na sana'y payapa na si Elena sa piling ng Diyos at sana'y matagpuan ni Paolo ang kapayapaan sa kanyang pagsisisi. Alam niyang bawat tao ay may dalang sariling pader, ngunit tanging ang mga mailakas ng loob na harapin ito ang tunay na makakalaya. Ang mga araw sa bilangguan ay mabagal na lumilipas. Ang oras ay tila huminto sa pagitan ng makakapal na pader na semento at mga rehas na bakal. Sa isang selda sa dulo ng pasilyo, mag-isang nakaupo si Paolo Hartono. Tuwing umaga, naririnig niya ang tunog ng mga kadena at mga yabag ng mga gwardiya na gumigising sa mga bilanggo. Bumangon siya, tinupi ang kanyang manipis na kumot, at umupo sa isang sulok, tinititigan ang sinag ng araw na pumapasok mula sa isang maliit na siwang sa itaas. Ilang buwan na ang lumipas mula ng ibaba ang hatol. Ang kanyang buhay ngayon ay sinusukat na lamang ng tunog ng kampana at ng pagpapalit ng oras ng pagkain. Wala nang mga sigaw ng galit, wala nang mukha ni Elena sa totoong mundo. Ngunit sa kanyang isipan, ang mukha na iyon ay hindi kailanman nawala. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya si Elena na marahang nakangiti at dahan-dahang lumalayo sa likod ng isang pader. Nagsimula muling magsulat si Paolo sa isang maliit na kwaderno na ibinigay ng isang gwardiya. Nagsusulat siya ng walang layunin para lamang pakalmahin ang kanyang puso. Sa kanyang mga isinulat, ikinuwento niya ang tungkol sa ulan, sa maliit na paupahan, sa pag-ibig na inakala niyang magpakailanman. Isinulat niyang madalas gustong magmay-ari ng tao, ngunit ang pag-ibig ay hindi maaaring ariin na parang isang bagay. Inamin niyang hindi niya ito naiintindihan noong malaya pa siya, ngunit ngayon, bawat araw sa likod ng rehas ay nagtuturo sa kanya tungkol sa tunay na pagkawala. Minsan sa gabi, naririnig niya ang boses ng ibang mga bilanggo na nag-uusap o mahinang tumatawa. Ang ilan ay nagrereklamo tungkol sa buhay. Ang iba ay nagkukwento ng kanilang mga plano pagkatapos makalaya. Ngunit si Paolo ay nananatiling tahimik. Alam niyang wala na siyang plano. Ang kanyang kinabukasan ay nagtatapos dito. Ang natitira na lang ay pagsisisi at dasal na sana'y patawarin siya ng panahon. Isang hapon, isang pari ang bumisita sa bilangguan. Nagsalita siya sa mga bilanggo tungkol sa pagpapatawad at pag-asa. Nang makarating siya sa selda ni Paolo, huminto siya sandali. Yumuko si Paolo, ngunit binati siya ng pari sa isang mahinahong boses. Sinabi niyang bawat kasalanan ay may katumbas na parusa, ngunit laging bukas ang daan ng Diyos para sa isang pusong tunay na nagsisisi. Hindi sumagot si Paolo. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata, pinipigilan ang luhang malapit ng bumagsak. Nang gabing iyon, matapos umalis ang pari, muling nagsulat si Paolo. Sumulat siya para sa ina ni Elena. Sa sulat, humingi siya ng tawad at nangakong ipagdarasal si Elena araw-araw. Alam niyang maaaring hindi kailanman makarating ang sulat na iyon, ngunit isinulat pa rin niya ito. Naramdaman niyang bawat letrang isinulat niya ay isang maliit na hakbang patungo sa pagpapatawad. Sa labas ng bilangguan, patuloy ang buhay. Binuksan na muli ni Aling Nena ang kanyang paupahan, ngunit ang kwarto ni Elena ay nananatiling bakante. Naglalagay siya ng bulaklak tuwing Biyernes sa harap ng pinto nito. Ang mga kapitbahay na dumaraan ay madalas huminto sandali upang tumingin at magdasal sa kanilang mga puso. Walang nangangahas pumasok. Alam ng lahat na ang silid na iyon ay hindi na lamang isang kwarto, kundi isang simbolo ng isang aral sa buhay tungkol sa galit at pagsisisi. Ang kapatid ni Elena na dati bata pa ay nagsimula ng magtrabaho sa isang maliit na tindahan. Tuwing umuulan, lagi niyang naaalala ang kanyang ate. Madalas niyang mapanaginipan si Elena na naglalakad sa isang palayan na may payapang ngiti na para bang sinasabing tapos na ang lahat. Sa istasyon ng pulis, isinara ni Captain Mateo Cruz ang huling folder ng kasong ito. Inilagay niya ito sa isang estante na naglalaman ng 12 ng iba pang mga folder. Ngunit ang folder ni Elena ay nilagyan niya ng maliit na marka sa takip. Alam niyang lagi niyang maaalala ang kasong ito. Hindi lang dahil sa hirap ng investigasyon, kundi dahil may natutunan siyang mas malalim.
Natutunan niyang ang galit ay maaaring mambubulag, ngunit ang pagsisisi ay maaaring magbunga ng kamalayan. Isang hapon, nakatanggap si Mateo ng isang sulat na walang pangalan. Ipinadala ito mula sa bilangguan. Maayos ngunit nanginginig ang sulat kamay. Naglalaman lamang ito ng ilang maikling pangungusap. Isinulat ni Paolo na gabi-gabi niyang ipinagdarasal si Elena at ang ina nito, at umaasang isang araw ay pagtatagpuin sila muli ng Diyos sa kapayapaan. Walang hiling, walang pagtatanggol, tanging dasal at pagsisisi. Matagal na tinitigan ni Mateo ang sulat. Maingat niya itong tinupi at itinago sa drawer ng kanyang mesa. Sa kanyang puso, naramdaman niyang bagamat hindi mabubura ang krimen, ang tapat na pagsisisi ang tanging paraan para matuto ang tao na maging mas mabuti. Nang gabing iyon, maliwanag ang langit sa Dasmariñas, walang ulan. Sa bilangguan, nakaupo si Paolo, tinititigan ang buwan na nakasabit sa makitid na bintana ng kanyang selda. Bahagya siyang ngumiti. Sa katahimikan na iyon, naramdaman niyang tinitingnan siya ni Elena mula sa malayo. Bumulong siya ng mahina, sana'y payapa ka na, at sana isang araw ay mapatawad din ako. Sa labas, marahang umihip ang hangin, dala ang tunog ng mga kuliglig at amoy ng basang lupa. Patuloy na umiikot ang mundo, iniiwan ang lahat ng trahedya, ngunit ang mga pader ng pagsisisi ay mananatiling nakatayo bilang paalala sa sinumang hahayaang talunin ng galit ang pag-ibig. Lumipas ang ilang buwan mula nang ibaba ang hatol. Muling dumating ang tag-ulan sa Cavite. Halos bawat hapon, nagiging kulay abo ang langit at dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Sa isang maliit na sementeryo sa gilid ng lungsod, tumubo na ang berdeng damo, tinatakpan ang mga lapida. Sa gitna ng mga ito, may isang madalas bisitahin ng isang matandang babae na nakasuot ng simpleng bestida. May dala siyang maliit na payong at isang bungkos ng sampag-ita. Ang babaeng iyon ay ang ina ni Elena Reyes. Mula nang ilibing ang kanyang anak, halos linggo-linggo siyang dumarating, matagal na nakaupo sa harap ng putod habang nagdarasal. Hindi siya kailanman pinigilan ng ulan. Tahimik siyang nakaupo, hinahayaang bumagsak ang tubig sa kanyang mga balikat. Tuwing nalalanta ang mga sampagita, pinapalitan niya ito ng bago. Nang araw na iyon, tulad ng dati, dumating siya kasama ang kanyang bunsong anak. Maulap ang langit at maririnig ang kulog sa malayo. Yumuko siya, hinaplos ang pangalan ni Elena na nakaukit sa lapida. Sa mahinang boses, nagsalita siya na parabang naririnig pa siya ng kanyang anak. Sinabi niyang patuloy ang buhay, na marami pa ring mabubuting tao sa mundo, at na pinatawad na niya ang lahat ng nangyari. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha, humalo sa mga patak ng ulan sa lupa. Hindi kalayuan, tahimik na nakatayo si Aling Nena, pinagmamasdan sila. May dala siyang malaking payong at isang supot ng mga bulaklak. Hindi siya nangahas lumapit, yumuko lang siya sa katahimikan. Nararamdaman pa rin niya ang pagsisisi dahil hindi niya natulungan si Elena noon. Ngunit, tuwing nakikita niya ang matandang ina na payapang nagdarasal, lumalambot din ang kanyang puso. Natutunan niyang hindi madali ang magpatawad, ngunit iyon ang pinakamahusay na paraan upang mamuhay ng payapa. Nang hapong iyon, dahan-dahang bumagsak ang ulan. Dala ng hangin ang samar na amoy ng sampag-ita. Ilang talulot ang nahulog sa basang lupa, dumikit sa lapida. Napakatahimik ng paligid. Sa di kalayuan, marahang umalinggaw ang tawag sa pagdarasal. Tumingala ang ina ni Elena sa langit at bumulong ng mahina, sana'y alagaan ng Diyos ang aking anak sa mas mabuting lugar. Sa bilangguan, halos kasabay na oras, nakaupo si Paolo sa isang sulok ng kanyang selda. Hawak niya ang isang maliit na rosaryo na ibinigay ng pari ilang linggo na ang nakalipas. Gabi-gabi, inuulit niya ang parehong dasal, humihingi ng kapatawaran para sa kanyang sarili at kapayapaan para kay Elena. Ang mga araw sa bilangguan ay hindi na nagdudulot sa kanya ng galit o desperasyon. Tinanggap na niyang ito ang landas na kailangan niyang tahakin. Isang gabi, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Elena na nakatayo sa gitna ng isang malawak na bukirin. Ang kanyang mukha ay marahang nakangiti, suot ang isang simpleng puting damit. Wala siyang sinabi, matagal lang siyang tinitigan ni Paolo, bago dahan-dahang lumayo sa gitna ng liwanag ng dapit hapon. Pagkagising, naramdaman ni Paolo na magaan ang kanyang dibdib sa unang pagkakataon. Alam niyang maaaring panaginip lang iyon,
ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang pinatawad na siya ni Elena. Ilang linggo ang lumipas, isinulat ni Paolo ang kanyang huling liham. Isinulat niya ito para sa kanyang ina sa probinsya. Sinabi niyang maayos lang siya, na tinanggap na niya ang lahat ng desisyon, at na ayaw na niyang malungkot pa ang kanyang ina. Isinulat din niyang araw-araw siyang nagdarasal na sana wala ng ibang tao sa mundo ang mawalan ng kontrol dahil sa galit tulad niya. Ipinadala ang sulat sa pamamagitan ng isang opisyal ng bilangguan. Sa labas, patuloy ang buhay, nagbabago ang panahon at muling sumisigla ang lungsod. Sa wakas ay binuksan na muli ni Aling Nena ang kanyang paupahan para sa publiko. Ngunit ang kwarto ni Elena ay nanatiling bakante. Sa loob ng silid na iyon, mayroon na ngayong isang maliit na mesa, sariwang bulaklak, at ang litrato ni Elena na nakangiti. Maraming tao ang dumarating para lang umupo sandali, magdasal, at umalis na may mas payapang puso. Dahan-dahang naging isang maliit na lugar ng pagdalaw ang bahay para sa mga gustong alalahanin ang kahalagahan ng pasensya at pagpipigil sa sarili. Minsan, bumibisita si Captain Mateo Cruz. Nagdadala siya ng kape at sandaling nakikipag-usap kay Aling Nena. Sinabi niyang lagi niyang maaalala ang kasong ito, hindi bilang isang trabaho, kundi bilang isang aral sa buhay. Natutunan niyang ang galit ay maaaring mambubulag, ngunit ang pagsisisi ay maaaring magbunga ng kamalayan. Bago umuwi, lagi siyang tumatayo sa harap ng kwarto ni Elena, yumuyuko at tahimik nagdarasal. Nang gabing iyon, muling umulan. Sa maliit na sementeryo, sinindihan ng ina ni Elena ang isang kandila sa harap ng puntod ng kanyang anak. Ang maliit na liwanag ay nanginginig sa ihip ng hangin, ngunit hindi namatay. Matagal niya itong tinitigan at sinabi ng mahina na hindi na siya galit, nangungulila na lang. Isinara niya ang kanyang payong, hinayaang basain ng ulan ang kanyang mukha. Sa bilangguan, tinititigan ni Paolo ang langit mula sa maliit na bintana ng kanyang selda. Hindi niya alam na kasabay nito, umuulan din sa puntod ni Elena. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na payapang dumadaloy. Tumingin siya sa labas at bumulong, sana'y payapa ka na, Elena, at sana'y matuto akong maging mas mabuting tao sa maliit na mundong ito. Nang gabing iyon, madilim ang langit sa Dasmariñas, ngunit sa gitna ng mga patak ng ulan, may isang kapayapaan na dahan-dahang tumutubo. Ang pader na dating lugar ng kasalanan ay isa na lamang alaala. Ang panahon ay hindi kayang burahin ang mga sugat, ngunit kaya nitong turuan ang puso na tumanggap. Hindi pa tapos ang tag-ulan. Ang mga araw sa Cavite ay nababalot pa rin ng kulay abong kalangitan. Ngunit sa gitna ng ulan, may isang buhay na dahan-dahang nagpapatuloy. Ang panahon ay hindi kailanman humihinto, bagamat para sa ilang puso, ang mga alaala ay nananatili sa iisang lugar. Halos isang taon na mula nang matapos ang trahedya, iba na ang itsura ng paupahan sa maliit na eskinita. Bago na ang pintura ng mga pader, malinis ang bakuran, at sa harap ng pinto ng kwarto ni Elena ay may isang maliit na paso ng puting sampagita. Inaalagaan ito ni Aling Nena tuwing umaga. Hindi na siya natatakot, hindi na sinisisi ang sarili. Sinabi niya sa mga kapitbahay na bawat lugar, gaano man kadilim, ay maaaring maging isang tahanan muli kung aalagaan ng may pagmamahal. Minsan sa hapon, mga bata ang naglalaro sa harap ng bahay. Tumatawa sila habang tumatakbo sa ilalim ng ambon. Ang kanilang mga boses ay nagdala ng buhay na dating nawala. Nakaupo si Aling Nena sa upuang kawayan, pinagmamasdan sila habang nakangiti. Sa kanyang mga mata, wala nang madilim na anino. Natutunan niyang tanggapin na ang nakaraan ay hindi mabubura, ngunit maaaring harapin ng may bukas na puso. Sa sementeryo, malago ang mga sampagita sa paligid ng puntod ni Elena. Bihira nang tumating ang kanyang ina, humihina na ang kanyang katawan, ngunit tuwing kaya niya, lagi niyang hinihiling sa kanyang bunsong anak na samahan siya roon. Hindi na siya umiiyak tulad ng dati. Matagal lang siyang nakaupo, nagdarasal, at pinagmamasdan ang asul na langit pagkatapos ng ulan. Madalas niyang sabihin sa kanyang anak na ang tao ay ipinanganak para matuto. Matutong magmahal, matutong mawalan at matutong magpatawad. Ayaw niyang tapusin ang kanyang buhay na may puot. Gusto niyang iwan ang mundong ito na may magaan na puso. Sa kabilang banda, sa likod ng mga pader ng malayong bilangguan, patuloy na ginugol ni Paolo ang kanyang mga araw sa katahimikan.
Nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok sa sentido at kumapal ang kanyang mga kalyo dahil sa pagtatrabaho sa paggawaan ng bilangguan. Tuwing umaga, gumagawa siya ng mga upuan at mesa mula sa mga lumang kahoy. Tuwing pumupukpok siya ng pako, pakiramdam niya inaayos niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang sarili na minsan ay nawasak. Bihira siyang makipag-usap, ngunit alam ng mga gwardiya na lagi niyang tinutulungan ang mga bagong bilanggo. Binibigyan niya sila ng simpleng payo, huwag mong hayaang angkinin ng galit ang buhay mo. Maiikli ang kanyang mga salita, ngunit tapat ang kanyang boses. Isang araw, muling dumating ang unang bumisita sa kanya. Umupo silang dalawa sa ilalim ng banayad na sikat ng araw. Ikinuwento ni Paolo ang kanyang paulit-ulit na panaginip tungkol kay Elena na dumarating tuwing umuulan. Sa kanyang panaginip, hindi kailanman galit si Elena, nakangiti lamang ito. Sinabi ng pari na marahil ay pinahintulutan na ng Diyos na maging payapa ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahang tumango si Paolo, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang marahil ay tanda iyon na binibigyan pa rin siya ng Diyos ng pagkakataong magbago. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula si Paolo na sumali sa isang klase ng pagsusulat sa bilangguan. Isinulat niya ang kwento ng kanyang buhay mula sa simula, mula sa pagkabata, sa pagkikita nila ni Elena, hanggang sa gabing nawalan siya ng kontrol. Isinulat niya ito hindi para humingi ng simpatiya, kundi para hindi na maulit ng iba ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang isinulat ay binasa sa isang pagpupulong ng mga bilanggo. Marami ang natahimik. Ang ilan ay lumuha. Sinabi ng isang opisyal na ang isinulat ni Paolo ay gagawing babasahin sa klase ng rehabilitasyon. Nang marinig ito, yumuko lamang si Paolo. Naramdaman niyang marahil ito ang maliit na paraan para bayaran ang kanyang winasak. Sa labas ng mga pader ng bilangguan, patuloy ang buhay. Si Captain Mateo Cruz ay may mas mataas ng ranggo ngayon. Ngunit ang kaso ni Elena ay madalas pa rin niyang ikwento sa mga bagong pulis. Sinabi niyang ang trabaho ng isang pulis ay hindi lamang hulihin ang salarin, kundi tiyakin din na hindi nawawala ang pagiging tao ng bawat isa. Ipinapaalala niyang bawat ulat ay hindi lamang isang numero, kundi isang kwento ng buhay na kailangang pakinggan. Nang hapong iyon, matapos ang kanyang trabaho, minaneho ni Mateo ang kanyang motor patungo sa maliit na eskinita kung saan nakatayo ang paupahan. Huminto siya sa harap ng bakod na ngayon ay malinis na puti. Nagdidilig ng mga bulaklak si Aling Nena. Nang makita si Mateo, umiti siya ng magiliw. Sandali silang nag-usap. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Mateo na pumasok. Tumayo siya sa harap ng kwarto ni Elena, yumuko at tahimik na nagdasal. Pagkatapos ay lumabas siya na may payapang hakbang. Bago umalis, sinabi niya kay Aling Nena na ang bahay na ito ay hindi na isang lugar ng trahedya, kundi isang lugar ng paalala upang hindi madaling mawalan ng kontrol ang tao. Tumango si Aling Nena, tinititigan ang langit na nagsisimula ng maging kulay kahel. Sa kanyang mga mata, sumasalamin ang banayad na liwanag ng dapit hapon. Ilang araw ang lumipas, sa bilangguan, nakatanggap si Paolo ng isang sulat. Galing ito sa isang taong walang pangalan, ngunit alam niya mula sa sulat kamay na galing ito kay Aling Nena. Naglalaman lamang ito ng ilang simpleng pangungusap. Isinulat niyang payapa na si Elena at umaasa siyang matatagpuan din ni Paolo ang kapayapaan sa kanyang mga dasal. Walang galit, walang paghusga, tanging katapatan. Binasa ni Paolo ang sulat ng paulit-ulit at tumingin sa labas ng rehas, bahagyang umiti. Sa kanyang puso, sinabi niyang marahil sa unang pagkakataon ay tunay siyang nakaramdam ng kapayapaan. Sa labas, muling umulan, hindi malakas. Isang mahinang ambon lang na bumabasa sa lupa at mga dahon. Sa paupahan, yumuko ang mga puting sampagita sa paso. Sa sementeryo, nanatiling nakasindi ang isang maliit na kandila sa harap ng puntod ni Elena kahit umuulan. At sa bilangguan, sa likod ng malamig na pader, isang lalaki ang tumingin sa labas ng maliit na bintana, ipinikit ang kanyang mga mata at bumulong, sana ipatawarin ng Diyos ang lahat ng aking nagawa. Ang ulan ng gabing iyon ay nagdala ng kapanatagan sa buong lungsod. Ang langit ng Cavite ay sumasalamin sa samar na liwanag mula sa mga ilaw ng poste. Patuloy na lumilipas ang panahon, dahan-dahang tinatakpan ang mga sugat gamit ang kanyang malambot na kamay. At sa gitna ng mga patak ng ulan, muling humihinga ang buhay.
Wala nang sigaw, wala nang pader na nagtatago ng mga lihim. Ang natitira na lang ay mga aral tungkol sa pag-ibig, galit at pagpapatawad.